Digong, sa akong mga kaigsoonang Muslim, sa akong mga silingan nga sa Davao, isapod ko ka Davaoenyo, kay maluman mo nga dugay kayo ko nagtrabaho kay Tatay Digong. Si Tatay Digong nahimo na nako ng murag amahan nako, sobra pa sa amahan. Sa mga Muslim nating kababayan, alam niyo po kung gaano namin kayo minahal ni Tatay Digong dito. Pantay-pantay ang trato niya sa inyo rito. Ako nga mismo inuutosan niya noon na pumunta sa mga moske para sa mga mahihirap na Muslim na gusto mag-Hajj. Ganun po siya magtrato ng mga kababayan natin. Mahal na mahal niya, pantay-pantay. Dahil lahat tayo, Kristiyano, Muslim, kapatid tayong lahat. Tagalogin ko na lang ang aking salita kasi yung iba dito, maaaring mga bisita natin na pumunta rito para ipakita ang kanilang pagmamahal kay Tatay Digong. Alam nyo, ito yung tingin ko na pinakamalungkot na birthday sa buhay ni Tatay Digong. Simpleng tao lang yan si Tatay Digong. Alam nyo yan, di ba? Napakasimpleng tao tuwing birthday niya. Marami niyang sinasabi sa akin noon, Bong, ayaw kong lumabas. Magpakain ka lang dyan sa mga, dyan sa Smoky Mountain, o minsan doon sa Santa Ana, sa mga scavengers. Pakainin mo sila, yung mga cancer patients. Sabi niya, ayaw ko lumabas. Gusto ko, mag-isa lang ako, kasama ko ang aking mga anak o apo. Ganon po kasimple si Tatay Digong tuwing birthday. Pero, iba po ang sitwasyon ngayon. Mag-isa lang po siya. Wala siyang kausap, wala siyang kasama. Pakiusap ko lang po sa inyo, ipagdasal po natin si Tatay Digong. Huwag tayong tumigil sa pagdasal sa kanyang kaligtasan, kalusugan at kalayaan. Huwag tayong tumigil. Alam niyo si Tatay Digong, inawanan niya ang trabaho niya para sa bayan. Hindi na dapat tatakbo ng presidente noon eh. Pinilit ng tao. Ngayon, nagservisyo po siya sa atin. Ginawa niya po ang lahat para sa kinabukasan ng ating anak. Kaya, nakakalungkot lang po. Isa ito sa pinakamalungkot na birthday ni Tatay Digong na mapalayo po sa ating mga kababayan. Mga Davaoenyo, mga minamahal kong kababayan, salamat sa inyong pagmamahal kay Tatay Digong. Sana po ang inyong pagmamahal kay Tatay Digong, may pakiusap lang po ko sa inyo. Mahalin niyo rin po ang kanyang buong pamilya na nagsiservisyo rin po sa ating mga kababayan. Salamat rin po sa mga kasamahan niya rito. Ito, karamihan dito, nakasama pa niya sa City Council noon. Sila, Councilor Dayanira, Councilor Alray Alejandre. Yung iba, mga anak na po, si Councilor Acosta, sila Councilor Tech Ocampo, Councilor Villapuerte, Councilor Bungbuyan, Councilor Mahipos. Anak na po ito ng mga kasama niya. And of course, ang ating mga kasamahan po sa gabinete ni Tatay Digong, na patuloy po nagmamahal, nagdadasal po kay Tatay Digong. Mga cabinet secretaries niya, nandito rin po kanina. Ayan si Attorney Jimmy Bondok, ang ating future senator din po. At kasama ko po yan sa Duterte. At si Congressman Cardema, chairperson ng NYC. Siya yung sa Duterte party list. Mary, hanggang ngayon, nandiyan pa rin po na patuloy na nagmamahal. Mora to, kanyang hangyo lang ko sa inyong tanan. Liligta mo undang sa pag-ampo sa maayong panlawas o maayong kahintang ni Tatay Digong. Kaya mo naman mo giunsa ta pagpalangga ni Tatay Digong. Napakasimpleng tao.
Sa tinood lang, kung nasakitan mo, kung nasaktan po kayo, mas nasaktan po ako dahil halos araw-araw kong kasama si Tatay Digong since 1998 hanggang 2022 dahil umuwi na siya rito. Ako, may trabaho po ako sa Manila. Tagabuntag yun na. Pagmata niya, maumusta, unsa na kahintang sa tao, unsa na kahintang sa syudad. Antod, katong nahimo siyang presidente. Sakit kayo sa akong dughan na sobra pasamahan ng akong trato sa iya. Ang akong amahan ganit, tulo ka tuig, hindi magkita. Hindi po kami nakikita ng aming tatay sa loob ng 3 taon. Si Tatay Digong, wala pang 3 araw, storya, magkita yun. Naanad na, muna, sakitan kayo ko. Kung namay nasakitan kayo, kung meron man pong nasaktan dito, ako po yun, na talagang depressed po ako sa nangyari. Ang wish ko po ngayon sa birthday ni Tatay Digong, sana makauwi na siya dito sa ating mga bayan. 81 years old na po si Tatay Digong. So tinuod lang, sabi ko nga, harmless na si Tatay Digong. Dili na to makasakit sa ila. Mas harmful kung tuwa siya sa layo, laing nasod, layo. Ang gustong kinabuhi ni Tatay Digong, uli na rin. Magserbisyo niya sa City Hall. Trabaho na lang niya para magserbisyo sa inyong tanan. So, nakikiusap po ako sa inyo, huwag po tayong tumigil na ipagdasal po si Tatay Digong. Kaya ba naman si Secretary Medaldea? Dalumoy galing ko kanina. Kaya ba mo nga pagdala sa Netherlands sa iya, siya to'y kauban sa aeroplano. Pag-abot niya na to, ginala sa hospital si Secretary Medaldea. Kaya atake siya. Nanawag tong security ni Tatay Digong, iwan niya na nawala nabuti ng mata. Ibutangan sa pacemaker na to. Mauna to siguro karon na medyo inara naman po, 74 years old na po si Secretary Medaldea. Palakpakan po nato, Secretary Medaldea. So, salamat kayo sa inyong pagpangga. Mga Dabawenyo, mga minamahal kong kababayan, maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Tatay Digong. Salamat kayo. Pinalangga yun mo ni Tatay Digong sa tinunda. Duterte! 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 Kung paano to ni Tatay Digong, malipay to na ang inyong suporta kung pagpangga kanya. Daghang salamat kung tayong gabi sa inyong tabi. Once again,